Shalom, my dears. Hallelujah. May live ka? Sayang yung panahon. Tayo Yes, na. kahit na konti lang nakakapagbigay ng inspiration. Ay, reverse. Hello po, mga kapatid ko po, mga minamahal. Mahal niyo po ba ako, mga kapatid ko? Wala. Better rebuke rather than secret love. Hmm? Open rebuke better than secret It's love. better than... Yeah, it's better than secret love. Mauna muna ako, mga boys. Ayan. Nakikita yung ay, ganyan natin. Nakikita yung kwintas eh. Yeah, busy na po kami ng aking pong may bahay, ang aking only one love missus. Wow. Sigurado ka ha? Charot. Of course. Siyempre, ano pa nga ba? If God put them together, let no man put us under. Sabi nga eh. Diba? Kapag ang dalawa ay pinag-isa ng Diyos, sino pa naman ang makakapaghiwalay nun? Wala. Wala po. Kasi plano na po ng Diyos yun. Imposibleng plano ng Diyos. Perfect. Diba? Siyempre, wawasakin ni Satan yan. Gagawin niyang gusto niyang gawin. Kaya lang, ang plano ng Diyos masusunod. Kung, siyempre, magtitiwala tayo sa Kanya palagi. Diba? Kaya meron nga pong righteousness eh. Siyempre, kung walang righteousness, sira ang plano, diba? Sira po. Ganun yun. Kaya ang bawat pamilya po, napakahalaga talaga. Pero ang talagang pundasyon, siyempre, ang Panginoong Jesucristo, ayon sa kanyang mga salita. Kompleto po kasi yun eh. Hindi pwedeng mawala yun. Kasi nga, mga anak tayo ng Diyos eh. Siyempre, mga anak tayo ng Diyos. May plano ang Diyos sa bawat isa yun eh. For I know the plans I have for you, sabi niya. Praise the Lord, plans to prosper you, not to harm you. Nandun na yun, not to harm you, plans to give you hope and future. Ganoon. Tama po, ayun. Kaya, hindi, nagiging perfecto po ang pamilya kapag yun nandun po yung pagtitiwala sa Diyos. Siyempre, ako bilang isang ama at asawa ko bilang isang asawa, siyempre. At mga anak na rin. Ganun. Kaya tinuturo lahat eh. Mula sa ama, sa asawa, at mga anak. Yan. Kaya hindi lang basta-basta Christian ka na, yun na lang, kanya-kanya na yan. Diba? Hindi po pwede. Kaya napakahalaga po ng sensitivity po eh. Hindi po ba? Nagkatago kasi itong dapat matanggal itong puno na to eh. Kasi hindi ko makikita yung red light. So ganun po. Yun pong plano ng Lord. Di ba sabi niya, for I know the plans I have for you. Kahit na may plano ang Diyos sa atin, kung hindi naman natin alam kung anong gagawin niya, di ba? Mahirap. Di po ba? O, ganun po yun. O, halimbawa, bigyan ko po kayo ng halimbawa. Train up a child, sabi niya po eh. Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Tama po? So pag sinabing train up a child, sinabi po niya na word of God lang, yung pwede mong ituro sa anak mo. Word of God lang po bang pwede mong ituro? Train up a child with the word of God. And when he is old, he will not depart from it. Magandang tanong po yan. Hindi po ba? Yan. Ibig sabihin, kahit na may plano ang Diyos sa atin, meron ka pa rin gagawin. At sarili mong kanyon, pamamaraan. Pag sinabi sarili mong paraan, sarili mong pangunawa ayon sa naunawaan mo sa salita ng Diyos. I-apply mo po kasi eh. Kailangan mong i-apply. Katulad nun, train up a child. Hindi naman sinabing train up a child by the word of God in the way he should go. Hindi po yun. Pag sinabing train up a child, syempre, with the word of God at saka yung mga experiences mo mismo. Kasi namumuhay po tayo sa dalawa eh. Sa laman at saka sa
katwiran. Di ba? Sabi nga po dun sa pinag-aralan po natin nung nakaraan, so namumuhay tayo sa ating pananampalataya, tama po? O sa pamamagitan naman po ng ating laman. So sa pamamagitan po ng righteousness, sabi niyang ganyan, mamumuhay tayo sa laman by faith. Faith pa rin yun. I-apply pa rin yun, yung Word of God. Kaya lang syempre, magkakahalo na yun kasi nga meron tayong mga experiences, ganyan, di ba? So, yung tinatawag na lang pamumuhay sa laman, sa katwiran, sa laman, di ba? Kasi alam mo, nagtatrabaho tayo, o syempre, kung puro Word of God yan, paano mo i-apply yung mga experiences mo sa trabaho mo, di ba? O pagiging guro, di ba? Hindi naman ang pagiging guro, ituturo mo yung Word of God, di ba? Halimbawa, magiging architect ka, so architecture, subject mo architecture. Alam ka naman, Word of God ang ituro mo. hindi ka na nakapagtayo ng bahay, di ba? So, dalawa. Train up a child in the way he should go. So, ibig sabihin, may mga experiences sa laman na kailangan ituro din sa mga anak. Di po ba? Mga ganon. O, halimbawa, pagguhit. O, halimbawa, pagsukat ng mga measurements, halimbawa, o pag-compute. Alam ka naman, tuturuan mo siya sa Word of God, di ba? Hindi naman pwede yun. O, 1 plus 1. O, sabi niya, Word of God ang ituro mo. Paano may tuturing 1 plus 1? God created the heavens and the earth. Hindi naman pwede yun, di ba? So, yun. Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. O, di ba? So, ibig sabihin, Word of God at saka mga experiences dito sa lupang ito. Ganun. Kaya, mix, magkahalo po yun, mga kapatid ko. Pagaling nga siya sa Word of God, di naman siya marunong maghugas ng pinggan. Ang hirap naman ng ganun po, ano eh. O, di ba? Ah, banal lang anak ko, memorize siyang Word of God, pero maghugas ng pinggan, o ayaw pa. Eh, paano mo tinuturuan, paano mo tinitirain ng anak mo? Paggising sa umaga, maghilamas ba siya, mag-toothbrush? Ano bang uunahin niya? Tama po, ne? O, ganun. Ganun po yun, mga mahal ko pong kapatid. Kaya pag sinabing train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. O, di ba? Basic. O, pamumuhay sa bahay. O, ituruan siya. Kung paano magtiklop ng mga damit, kung paano maglaban ng mga undies, di ba? Siyempre, pag lumaki yan, kailangan niyang labahan yung mga gamit niya. Alagaan yung mga gamit niya, yung stewardship. O, yung stewardship, nasa banal na aklat yan. O, paano may tuturuan yung stewardship, di ba? Very, very basic. O, pagising sa umaga, mag-pray muna, siyempre. Pag dilat niya ng mata, mag-pray na. Ano gagawin niya pagkatapos? Siyempre, magtututbrush yan, maliligo, siguro. Depende kung paano mo tuturuan ng anak mo. O, ang anak natin, ganyan, di ba? Kaya hindi lang lahat Word of God, kapatid ko. Nagulat na naman kayo doon. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kaya kung puro ligtas lang, mga mahal kong kapatid, wala tayong magagawa sa buhay natin, kundi magkakasalat po tayo. Di po ba? Ganun. Kaya ang buhay pananampalataya, hindi po madali. Katulad po yan, naghahanap buhay po kami. O, yan. Hindi po madali. Kung walang perang hindi pinagpaguran, ang perang hindi pinagpaguran, ninakaw o kaya binigay. Yan. Dalawa lang naman yun eh. Binigay, niregalo, ganyan. Ang mga bagay na hindi mo pinagpaguran, dalawa lang po ang ibig sabihin noon. Either ninakaw mo or binigay sa'yo. Siyempre, hindi mo pinaghirapan eh. Sabi nga ni Apostol Pablo, sa tulong ng iyong pawis, kakain ka ng bato. Hindi po. Sa tulong ng iyong pawis, sabi niya, kakain ka ng tinapay. Buti nga tinapay, hindi karne. Hindi po ba? O kaya harina. Sabagay, yung harina, pag niluto mo, magiging tinapay. Sa tulong ng iyong pawis, kakain ka ng gulay. O yung iba, mantika. Mantika tsaka kanin. Naranasan ko po yun. Mga buhay ganon. Yung pagkain ng tigre. Sorry. Yung gatas ng tigre. Hindi na po ninyo.
Kaya kailangan po magsikap. Ang pagtitiwala, kawawa naman yung ano. Ay, akala ko. Jacket. Jacket lang pala yun. Akala ko homeless na nakalupasay doon. So, ang sikreto lang po talaga namin, mahal kong kapatid, pagtitiwala sa Diyos at isa pamuhay. Ganun po siya. Ganun po ang pananampalataya po natin. Hindi lang basta ligtas ka lang. Wala akong matututunan doon. Kaya kailangan pong mabago ang turo sa simbahan talaga. Hindi lang turo, mga kapatid ko, kung paano tayo mamuhay bilang mananampalataya. Hindi po ba? Hindi lang yun mapalitan yung turo. Meron kong isang pastor po dyan eh. Siyempre, ang Two Gospel po kasi, kaya po natutunan ni pastor o ng pastor pong ito, mga kapatid, kasi lagi siya nag-aaral ng salita ng Diyos. Gabi yan, nag-aaral, gabi-gabi. Nag-aaral po yun, yung pastor na yun. Kaya, nung nagkaroon po ako ng communication sa kanya, na-share ko po yung Two Gospel, yun, naintindihan po niya. Madali niyang naintindihan kasi nga nag-aaral siya palagi. Opo. Pagka mahilig ka pong mag-aral ng salita ng Diyos, madali mong matututunan ng Two Gospel ng ating Panginoong Jesucristo. Mga mahal ko pong kapatid. Kaya nung na-share ko po ang Two Gospel, sabi niya sa akin, nung nakausap ko po siya, Brother James, sabi niya ganyan, i-revise ko yung mga itinuturo ko, sabi niya. Di ba? Isang pastor yon. Naka-encourage po tayo ng isang pastor. Sabi po niya, Brother James, sabi niya ganyan, i-revise ko yung mga tinuro ko, sabi niya ganyan. I-connect ko siya sa Kingdom of God. Kaya siyempre sa loob-loob ko, praise the Lord, kahit pa paano mayroong isa na mga pastor na nakausap ko na magkakaroon ng revision ng kanyang mga turo. I-revise lang po niya, i-direct niya sa Kingdom of God, either Holy Spirit or either sa Panginoong si Kristo, it doesn't matter. Yan. Diba? Kasi ang Two Gospel Ministry po, isa po yung pamumuhay. Ang Two Gospel Ministry, hindi po. Ang Kingdom of God po, isa po yung pamumuhay. Kasi ang kaligtasan, regalo lang yan eh. Regalo lang. Binigay lang sa'yo, libre. May gagawin ka? Anong gagawin mo, kapatid ko? Libre lang eh, binigay lang sa'yo yung kaligtasan eh. Pero pag Kingdom of God ang binigay sa'yo, anong gagawin mo? Yun na. yun na po yung mahirap. Siyempre, pag binigay sa'yo ang Kingdom of God, kailangan mo nang baguhin talaga ang sarili mo. Yung mga ugali mong dapat mong tanggalin, tanggalin mo. Yung mga bisyo mo na dapat na tanggalin mo. Kahit na kaibigan mo, kailangan mo rin tanggalin eh. Opo, kahit best friend mo pa yan. Kapag ka namuhay ka po sa Kingdom of God, mahal kong kapatid, mapapalitan lahat yan. Iiwan niya lang yung mga dapat na iwan para... Kasi ang Kingdom of God po kasi encouragement o kaya kumbaga sa vitamina, supplement mo sa katawan mo, magiging lumakas ka. Yung sinasabi ni Pastor Miles Monroe, para ituro mo ang Kingdom of God, sabi niya ganyan, dapat parehas kayo ng pangunawa. Parehas kayo ng pag-iisip, concept na tinatawag. Ano pong dahilan? Para hindi maitapon ang salita ng Diyos at masayang sa parang parang hindi siya masayang. Kaya kapag nagbabahagi po tayo ng salita ng Diyos, lalong-lalo na po sa Kingdom of God, kailangan talaga piliin mo yung mga taong makikinig. Opo, ganun. Piliin po natin yung mga taong makikinig. Yung mga audience mo. Kaya hindi po basta ibahagi mo yung Kingdom of God, yun na, hindi po. Sabi nga ng God the Father eh. Huwag mong ibahagi ang mga pagkain sa mga baboy o kaya sa aso, kundi sabi niya ganyan, kung sa mga baboy, yuyurakan lang niyang mga ito, sabi niya eh. Sa mga aso naman, ikaw yung didigmain, ikaw yung kakagatin. Ganun po ang Kingdom of God. Jesus me po na. Kaya mahirap po siya. Kaya tayo po, magsikap po tayo.
Lahat po tayo, magsikap po tayo sa paglabong pananampalataya, paglabong spiritual. Dahil ang buhay po natin sa mundong ito ay talagang masaklap. Mahirap. Mahirap po talaga. Katulad yan, meron pa akong napanood. Yung AI, yung Artificial Intelligence. Artificial Intelligence is totally 100% demonic. Kaya nga kapag ang Facebook mo, under siya ng AI, automatic na yun. Automatic na po yun. Demonize na po ang Facebook mo. Ganun po siya. Ako naman, hindi siya under ng AI. Pero kahit na hindi siya under ng AI, syempre, media yan. They can make it reverse. Automatic din yan. Diba? Automatic din yun. Pero hindi ko nga lang talaga in-approve yung AI. Yung AI meta na tinatawag. Ganun po. Kaya mahal ko pong mga kapatid sa pananampalataya, talagang mag-ingat po tayo. Ingatan po natin ang ating pananampalataya. Be vigilant, sabi nga po ng banal na aklat, tama po. Be vigilant for what? Bakit kailangan po natin maging vigilant o maging maingat? Kasi nga, nandiyan si Satan. It's like a roaring lion seeking to whom he may devour. Naghahanap siya ng mga taong mapababaw ang pananampalataya na kaya niyang silain. Papatayin niya. Papatayin niya talaga, kapatid ko. Kaya nga Satan came here to steal, to kill, sabi niya, and to destroy. Di ba? Kaya kapag mababaw ang pananampalataya po natin, mga mahal kong kapatid, madali ka lang talagang matangay ng hangin. Hangin ng mundo, yung impluensya. Yan. Kaya kung ligtas ka lang, mahal kong kapatid, mahirapan ka. Mahirapan ka po talaga. Kaya mag-isip-isip ka na po hanggang ngayon. Habang nakikinig ka ng To Gospel Ministry po, mapalad ka nga, kapatid ko, dahil nakakapakinig ka ng ganitong mensahe. Maraming naghahanap ng ganitong pagtuturo. Marami. Mga mahal kong kapatid. Kaya kung binabaliwala mo ito, magiging witness ang mensaheng ito sa iyo, kapatid ko. Kasi pagdating ng araw, pagdating ng judgment day, namatay tayong lahat. O pagdating na ng white throne judgment, o kaya judgment seat of the Lord Jesus Christ, o napunta ka ng impyerno, halimbawa, o ba anong nangyari? Bakit ka napunta ng impyerno? Siyempre magre-reklamo ka eh. O, kakusapin mo ang Panginoon si Kristo. O ito, may nagtuturo siya ng To Gospel, anong pinaggagawa mo sa buhay mo. Yun na nga lang yung pagkakataon mo para makinig ng ayon sa mga nais kong ituro. Kasi Kingdom of God po eh. Ang Kingdom of God po itinuro po ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ko po ginagaya yon. Kung baka tinuturo ko lang po ulit ayon sa nais ng ating banal na Espiritu Santo. Yun pong dahilan. Kahit na nagsasalita pa ako ng ganitong pagtuturo, anointing lang po ito eh. Hindi naman makakapagligtas ang anointing na ito, kapatid ko. Hindi po. Ang nakakapagligtas po sa akin yung aking relasyon sa aking sariling tagapagligtas, sa aking Panginoon, sa aking Diyos at sa aking Hari, ang Panginoong Jesucristo. Siya po yun. Kaya lahat po tayo, talagang kailangan po nating mamuhay ayon po sa salita ng Diyos. Mahirap, pero yun pong pagkatawag po talaga sa atin. Meron bang madali? Tanungin po kita, mahal kong kapatid. Meron po bang madali? Wala pong madali, mahal kong kapatid. Lahat pinaghihirapan. Lahat po pinaghihirapan. Kung makapulot ka ng 1 milyon dyan, may nagmamay-ari nun. Pag nakapulot ka ng $20, ako nakapulot po ako eh. Actually, nakapulot pa ako ng 300 plus nun eh. Nung naglilinis po ako, 300 plus, $320 yata. Napulot ko po yun, dun sa restaurant. Kaya lang, nakalagay sa pitaka ng babae. Nung tinignan ko, ay naku, pera lang ang karga. Wala man lang identification. Kung iiwan ko naman dun sa restaurant, wala rin. Hindi rin mapupunta sa may-ari. Ginawa ko na lang. Pare na lang ako. Kung ginawa ko, nilibre ko yung mga kasama ko. Nilibre ko po. Ayun.
Eh, paano? Nakatulong din. 10,000 din po mahigit yun, di ba? $320 times, hindi ko na po sasabihin kung magkano pong ano, per dollar niya. Yun po. Di ba? Wala pong perang wala pong pera na hindi pinaghihirapan. Yan. Mahirap po. Lahat po pinaghihirapan po natin. Kaya kaligtasan, pinaghihirapan din. Regalo siya, mahal kong kapatid. Pero, kahit na regalo siya, di alagaan mo. Hindi po ba? Sinabi nga na Apostol Pablo yan, napakaliwanag. Kahit balibalik ka rin mo ang banal na aklat, nakasulat doon, hindi mo matatanggal yan. Ano nakalagay po doon? Work out your own salvation with fear and trembling. Sabi niya. So, alagaan mo daw ang iyong pananampalataya, ang iyong kaligtasan ng merong panginig at pagkatakot. Sige nga, yung ibang nagtuturo, ano yun, minimisinterpret nila yun. Hindi daw nawawala ang kaligtasan. O, yan ang problema, puro kasi ligtas. Ganoon mo yun? Sinabi nga na Apostol Pablo, pagsikapan mong alagaan ng iyong kaligtasan ng merong takot at panginginig o pangamba. Ako na lang. Tapos sasabihin naman itong mga ibang mga nagtuturo, ay hindi kaligtas, hindi nawawalang kaligtasan kapatid. Ganito lang yan. Pero wala siyang basis sa banal na aklat. Alam niyo yung tinatawag nilang spirit of divination. Hello pa, Ate Maribeth. Nagising na po si Ate Maribeth. Ay, gabi pala dyan. Ay, tama, umaga. Kasi 5 o'clock na po dito eh. 5, 6, 7. Oh, nasa 7 o'clock na po dyan sa Pilipinas. Alam niyo po yung tinatawag nilang spirit of divination? Ang spirit of divination, akala mo godly siya pero hindi. Demonized pala. Yan. Spirit of divinity na tinatawag. Ang spirit of divinity hindi po yan galing sa Diyos. Galing po yan sa demonyo. Kaya meron tayong tinatawag na false pastors, false preachers, yan. Meron silang spirit of divinity. Naka-encounter pa ako minsan nung nandun po kami sa unang simbahan po namin noon. Puti po yon, puting lalaki. Walang gustong lumapit sa kanya eh. Kasi yung puti daw na yon, nagsimba siya minsan, tapos naulit-ulit. Eh ako, syempre, first time ko nakita yung lalaki, linapitan ko. Kung magsalita, akala mo siya yung Diyos eh. Nung nagsalita po siya, akala ko po, parang akala mo, siya yung Diyos, parang ganun. Tapos nung kinakausap ko, nagbabahagi ako ng word of God sa kanya, Panginoon si Kristo, tapos sinasabi niya ganyan, makinig kayo sa Diyos, sabi niya ganyan. Makinig kayo sa Diyos. Tapos sinabi niya, listen to me. Sabi niya ganyan. Tapos sinasabi niya na siya lang daw ang anak ng Diyos, siya lang daw yung pwedeng magturo, ganyan. Siya lang daw ang pwedeng mapuspos ng espiritu, parang ganon. Eh sabi ko, iba ito. Ganun ba yon? Sabi ko ganyan. Eh sabi ko sa kanya, kung meron kang banal na espiritu, sabi ko ganyan, eh itong mga ito kung may mga banal na espiritu din sila, ibig sabihin, ikaw lang ang pwedeng magturo, tapos sila hindi, ganyan. So nung katagalan, yung conversation po namin, yung napatahimik ko yun, yung puti na yun, tapos hindi na bumalik. Hindi na bumalik nun. Kasi madidiscern niya eh. Holy Spirit sa akin, siya Spirit of Divinity. Nakakatakot po yun, mga mahal ko pong mga kapatid. Spirit of Divination. Pagka meron kang Spirit of Divination, meron kang tinatawag na Spirit of Life. Common na. Saan ka pumupunta? South Com, ba't ngayon mo lang sinabi? Ay, naku pa sinabi sa iyo. Dali lang. South Common daw po kami ni Mrs. ko. Ah, okay. Ah. Saan ba to?
Ellerslie. Hindi siya Ellerslie. Nag-imagine pa ako. Hindi daw pa yun ang pupuntahan namin. Paano ba yan? Tama. Okay, alam ko na. So, yun po. Ang isa sa kalaban po ng mga anak ng Diyos po sa simbahan, yun po, spirit of divination. Yan. Especially mga spiritista. Yun. Meron sila. Sikreto na lang natin, ha? Kasi bawal eh. Hindi naman actually bawal. Kumbaga nasa Bible naman, di ba? Huwag kang... So, paano mo isisikreto yan? Yes, ibibibikal ko na lang. Bawal kang inquire, parang ganon. Sa mga espiritista, sabi niya sa Balanaklat. Yun, para safe. Yan, biblical at least. So, ganun po siya. Yun. Yung mga yun, meron silang spirit of divination. Maliit. Ano ba naman itong... Hindi naman ganun eh. Hindi ko tuloy na bangga. Mali hindi na ni pare ko ya. Di ba? Maingat. Buti na lang. So, ganun po siya mga mahal ko pong kapatid. Kaya ang buhay pananampalataya pa natin, marami. Masalimuot talaga. Kaya ang tanging pag-asa lang natin yun, banal na espiritu. Meron dapat tayong espiritu ng kagalakan, kapayapaan, ganyan. Kompleto po yun. Pag binigyan ng Diyos yan, kaya sabi ng Apostol Pablo, in such things, sabi ng ganyan, there is no law. So wala na pong ibang batas maliban dun sa siyam na yun. Kaya kumpleto po tayo mga mahal kong kapatid. Kaya wag po kayong matakot, wag po kayong manghina. 3 ang Diyos natin, buruin mo. 3 ang Diyos natin. 'Di ba? Kung tutusin nga, malakas tayo sana eh, 'di ba? I can do all things. Na-apply ko tuloy. I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. O, di ba? Yung kalakasan ng ating Panginoong Jesucristo. O, na-apply ko tuloy yun. Kaya wag po tayong matakot, wag po tayong matinag. Ang problema, nandyan lang yan. Hindi yan mawawala, kaya wag kang mag-alala. Kung pinapanalangin po ninyong mawala yan, ibig sabihin, pinapanalangin mo na, mamatay ka na. Ganoon talaga yung kapatid. Kailan ba naman nawala ang problema ng isang tao, di ba? Kahit naman sira ulo pa yung isang tao, may problema pa rin yan. Hindi lang niya masabi ng diretso. Hindi po ba? Kaya hindi po natin maiwasan yun. Ang kailangan lang po natin, maturity. Yan, mag-mature po tayo. Mahirap po, pero unti-unti. Hindi naman po minsanan yan. Hindi po minsanan ng paglagong espiritual. Ngayon, syempre, unti-unti na, di ba? Lalo na yung mga may daladalang salita ng Diyos. Madali silang mag-mature, madali silang maging ganap. Bakit? Kasi may daladala na sila. Ang kulang na lang, i-apply yun. I-apply, connecting sa banal na spirito. Di ba? O halimbawa, yung namumuhay sa Proverbs 3:5-6, di ba? Ang sinabi niyo doon, trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. And He shall crown your effort with success. Diba? And God will bless all the work of your hands. Sabi niya ganyan. If you trust in Him. Ngayon, para ka magtitiwala nga naman talaga kung puro ligtas ka lang, diba? O, mababago na yon. Mababago na yung kaisipan mo. Mababago na yung spiritual understanding mo. Ang ibig sabihin pala nun, Brother James, ganito. I-apply ko pala yon kung mamumuhay ako sa banal na spirito. Yun. Kinonect mo na siya sa banal na spirito. Ibig sabihin, matutupad yung pagtitiwala mo sa Panginoong Jesucristo ng buong puso at buong buhay at hindi ka na mananangan sa iyong sariling karunungan kasi nga meron ng banal na espiritu ng Diyos. Ayun. No, di ba? Ang laking tulong na po noon. Doon pa lang ang laking tulong na. Kaya lahat ng mga alam po natin sa Word of God, i-connect nyo sa Holy Spirit. Kasi siya ang Word of God. Himself. Yan. Bakit Himself? Kasi yan na po ang Diyos na binigay sa atin to seal the Word of God into our lives. To seal our relationship with the Lord Jesus Christ.
Kaya pinapaging isa niya tayo dahil sa banal na spirito Biruin mo yan, ang lakas ang gandang pakinggan nun. Malalim yun, mahal kong kapatid, kung alam niyo lang. Sige na, pare ko. Pasok na, come on. Yan. Nag-iisa ka lang Yan. Ganun po, mga mahal ko pong kapatid. Di ba? Magtiwala lang po tayo. Kumpleto pong ating Diyos. Hindi na po siya kulang. Hindi lang po basta ligtas na tayo, hindi na. Wala na yun, tanggalin nyo na yung ganong kaisipan, kapatid ko. Tama po? Hindi na lang basta ligtas na tayo, wala na. Kumpleto na po tayo. Meron na tayong relasyon sa Diyos Ama. Meron na po tayong relasyon sa Diyos Anak. Sa Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang siyang gumagawa ng lahat ng bagay kung paano po tayo makipagrelasyon sa Diyos Ama. Kung paano po tayo makapagrelasyon sa Panginoong Jesucristo. Di ba? Kumpleto na. Ngayon na po. Buong buo na po ang ating pamumuhay bilang ang mga anak ng Diyos. Buo na po yan. Ang kailangan na lang po natin, i-apply. I-apply na lamang po natin. Di ba? Trinity God. O yan na. Ano yung sinasabi nila yun na if you explain Trinity, you will lose your soul. Wala na yun. Tanggal na yun. Wasak na yung salita na yun. And if you deny Trinity, you will lose your mind. Tanggal na rin yun. Baliktad naman. Di ba? Tanggal na yun. Baliktad. Baliktad ba? Baliktad daw ang sinabi ng asawa ko. But it doesn't matter. So wala na yung kaisipan na yun, kapatid ko, di ba? Kung ikaw ay ito, papalitan na natin yon. Kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, kaya mong ipaliwanag kung sino ang tatlong Diyos mo. Yan. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, to gospel ministry. Yan. Kumpleto. Saan ka pa? Perfect! Sabi nga, di ba? Yan na. Perfecto na. Hindi mo naririnig yung salitang perfecto. Ngayon, palagi mo nang maririnig yan. Perfect! Hallelujah. Kaya pag buntong hininga mo. Nabusan ako ng hangin Yan, di po ba? Yan ang mga anak ng Diyos. Kumpleto. Kulto ba yan, mahal kong kapatid? Hindi sila. Kulto ba yan? Sinabihan ba naman kaming kulto? Ano ba naman yung mga salitang yun? Kasi hindi naman nila naririnig ko. Naguhusga na sila, hindi pa nila nakikita. Ngayon pala sila kulang. Huwag ka na mag-compare. Ay, nako po. Ngayon, kumpleto na po, mahal kong kapatid. Kumpleto ng Diyos natin, di ba? Kumpleto na siya, di ba? Diyos Ama, Diyos Anak, ang Panginoong Jesucristo, at Diyos na Espiritu. Diyos na Espiritu Santo. Kumpleto. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal kailan itatanyag kapag wala ng pagkakataon. Tapos ano yun, honey ko? At huli na ang lahat. Ano yung chorus na? Kung ang araw mo'y lilipas na, makita mo pa kayang ika'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Copyright ka na niyan. Oo nga, makaka-copyright ako niyan Actually, naka-copyright pa ako nung nung umawit ako ng English. Ewan ko lang po sa Tagalog kung makaka-copyright pa ako nito. Yan. Yan. Woo! Hallelujah! Buhay ang Diyos natin, kaya ang ating pong our works in the Lord will not be in vain. Hindi po masasayang. Malapit na po kami, mga mahal ko pong mga kapatid, sa aming destinasyon. Saan ba tayo? Ayoko sabihin. Hindi mo sabihin. Ayaw mo sabihin. Sige. Hulaan ko na lang.
Ang sarap mamuhay, ne? Ang sarap pong mamuhay sa atin pong pananampalataya. Mahirap siya, pero kailangan. Kung hindi nyo naririnig yung salitang mahirap, ngayon palagi nyo pong maririnig po sa akin, mahal kong kapatid. Kasi kailangan talaga yon. Kasi ang pananampalataya, pinagsisikapan yan. Pinagsisikapan po. Di ba? Work out your own salvation. Si Apostol Paul po ang nagsabi, no? Kaya ang kaligtasan po natin nawawala. Ayan. Nawawala ang kaligtasan. Paano ba nawawala ang kaligtasan? Dalawang sagot yan. Di ba sinabi ko po noon, dalawa pong sagot. Sige pare ko. Sige, nagkamali ka eh. Sige na. Ano ba yan? Oh yes buddy. No problem. Yan. Di ba? Ang kaligtasan po, nawawala. Dalawang sagot po niyan. Kasi kailangan po kasing sagutin yan sa dalawang tao, di ba? Sa parte ng Diyos at saka sa parte ng tao. Sa part ng Diyos Ama, sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo, at sa parte mo. Pinadalihan ko na raw. Ginagano na ako ng asawa ko. Kasi malapit na. Ay. Sarap. Yung mga mahal ko pang mga kapatid. Ituloy ko na lang po yun sa susunod, ne? Basta mag-aral po tayo, mga kapatid. Basta mahalaga, alagaan po natin ang pananampalataya po natin. Para hindi mawala ang ating kaligtasan. Pag namatay po tayo, sa langit po tayo pupunta. Amen po? So, bye-bye po. God bless us all. Amen.